Gulpi ka ano, te?
Diyos, marhay na hapon po sa Indugabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa, mantineron tatabi, ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, na mamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Ipamibi Salvación. mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ang satuyang mga sponsors ngunya nabanggi, iyo ang mga minasunod. Rosita Milante, Rosalina D., Merlin Candano, Emily Tan, Daisy D., Helen Garcia, Milo, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw and family, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taichi Boutique Hotel, Gerard General Construction and Supply, Renato Lim and family, Mary Ann D. Rodriguez, Edna Miliete and Alfonso family. Isabay manyato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot kan Bilardo family, ni Mary Rose Suniega, ni H.G. and Ian Peña, ni Jusel A. Mendez and family, ni Belen M. Lorenzo, kan Astilio family, ni Marichu Gomez, for all the blessings ni Ana Rose Porlales and Porlares family. Pasasalamat kan Palima and Naag family, asin ni Iris and Mark Jim Romano. Special na mga kahagadan, for safe travel of my brother and family, ni Agnes Almonte. Special na kahagadan ni Lynn Rico Obal, asin ni Janice and Noel Manalo and family. Prayer for good weather tomorrow and good health of us. Kan Di Palma family.
and for job offer and successful career ni Iris and Mark Jim Romano. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Ki Justin Raymond kan Senyosa family, ki Jose ni Nilfa Lee, ki Ruben and Leticia ni Lynn Rico Obal, ki Nixon ni Bobby Rose Luces, ki Ray ni Lily Raitana and Rosemary Melia and family, ki Gretel Cantan family, ki Tito ni Dr. Jean A. Mirandilla, ki Aurelio Jr. can Daughters of St. Jude, ki Emelita ni Lorena F. Ramirez and family, ki Carlo kan Los Baños family, ki Raven kan Bitangor family, ki Corazon ni Raul C. Etchemane, for all souls ni Gladyn Gobres, ki Eleuterio ni Ellie Jane and Edward Franco, asin ki Demetrio kan RGG Manzanades. Diyos maray na banggi po sa Indogabos, ngunyan iyo ang ikaapat na Domingo kan Adviento, magtilindog po sa pagpuon. Sa kaupahan ang mga pintuan, magawit sa kaupahan. Good evening. Good evening to Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satwiyang kagurangnan. Sagaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaapat asin ultimong Domingo na po kita kan Adviento. Panahon kan pag-andam yato kan sa tuyang mga puso asin buhay sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan ngunyan na Pasko. Tinatawan kita ki magayuno na arugan sa pagkatawo ni San Jose, lalong-lalo na sa iyang kooperasyon, asin pagsunod kan plano ni Diyos sa iyang buhay, kabuutan asin plano ni Diyos sa buhay kan kinaban. Ngunyan man, we are supposed to celebrate the 7th day kan sa tuya pong Aguinaldo Masses, but since may supremacy ang Sunday liturgy sa anuman na selebrasyon kan simbahan. So we will make use of the Sunday liturgy, 4th Sunday of Advent. Mantang, sila celebrar taman ang ikapitong aldaw kan sa tuyang misa de Aguinaldo. Tanganing mautob ta, makumpleto ta su siyam na aldaw kan sa tuyang pag-andam o novenaryo. Ngunyan, midmidunta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko,
Kaya nangangadji ako, i Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, pakipanoa kan sa imong grasya an sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayanin pagkabuhay liwat, hulikan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa babasahon, madadangog niya to ang panuga ni Diyos na naglaladawan kan pagdatong ni Jesus na mamumundag sa linya ni David, asin magahade sagod lamang bilang tunay na hade. An babasahon, nagpapagirumdum sa to na ang mga plano ni Diyos urog pa sa mga linalaoman nin tawo, asinan sa iyang mga panuga na uutob sa iyang sadiring panahon, asin paagi ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe ang kagurangnan ki Ahaz. Maghagad kanin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hali sa irarom kan kinaban kan mga gadang o hali sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahaz. Day ako mahagad nin tanda. Habo kong baloon ang kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kong siring kapag arakian ni Hading David. Dikit pa daw sa Indo ang pagbalo kan pagkamatinios ni mga tao. Tabinabalo panindo ang pagkamatinios ni sa kong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang mataw sa Indo nin tanda. May sarong daraga na mamimidam, asin mga ngaki inin lalaki, asin aapudon niyang Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan, ang kinaaban, asin ang kapanoan kayan, ang daga asaka ang gabos na nag-eerok dyan. Huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang matukad sa bulod nin kagurangnan, si Isay ang matindog sa banal niyang erokan. Ang tawong malinig ang mga kamot, asin mabini ang puso, anday nagsasamba sa mga Diyos-Diyos, anday nagigibo nin putik na panuga. Maglaog ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Aakoon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, asin ang balo sali sa Diyos nin sa iyang kaligtasan. Siring kainiya ang mga tao na naghahanap sa iya,
nagahanap kan lalawgon kan Dios ni Jacob. Maglaog an kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nag-umaw sa Dios huli sa pagpahayag kan misteryo ning kaligtasan. Ini nagpapahiling kang kaimbudan asing kadunongan nin Dios na ang nag-aagda sa gabos na nasyon na magtubod. Ang mga paratubod, inaapod na pamurawayon ang Diyos sa paagi ning pamumuhay sa liwanag asing katuninungan. Urog naman tang kita, nagahalat kan pagdatong ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Surat na halik ni San Pablo na surugoon ni Kristo Jesus. Pinili at sininapod nin Diyos na maging apostol, tanganing maghulit kan marhay na bareta niya. An marhay na bareta, ipinanuga nin Diyos kay ito sa paagi kan sa iya mga propeta. Panuga na nakasurat sa mga banal na kasuratan. An marhay na baretang iyan, manungod sa iyang aki, an kagurangantang si Jesucristo. Bilang tao, si David ang sa iyang ginikanan asin ipinahayag siya bilang aki nin Diyos sa kapangyarihan kan Espiritu nin kabanalan. Huli kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Sa paagi niya, tinaawan ako ng Diyos kan balaog nin pagkaapostol, tanganing huli ki Kristo, madara ko ang gabos na nasyon sa pagtubod, asin pagkuyog ki Kristo. Kamong mga yaon sa Roma na sinusuratan ko, kabilang man kamo sa mga nasyon na inaapod nin Diyos, na maging sa diri ni Jesucristo. Kaya, sinusuratan ko kamo gabos dyan sa Roma, na namumutan ng Diyos sa kapinili niyang maging banal. Mapasaindo ang biyaya asin katuninongan na hali sa tong Diyos, Diyos na sa tong Ama asin sa kagurangnan na si Jesucristo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo, sosok kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagkamundag ni Jesucristo. Si Maria, na sa iyang ina, ikinasal kay Jose. Alagad, bago sinda kasalon, nangingidam na si Maria. At sa iyang ipinapangidam gikan sa Espiritu Santo. Si Jose, sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masupgan si Maria. Kaya nag-isip siyang suwayan ini sa hilom. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan ang sarong anghel, nin kagurangnan na nagsabi, Jose, aki ni David, dahil ka mag-alang-alang akoon si Maria, ulitaan ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Ulit ay liligtas niya sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mautob, an sinabi nin kagurangnan sa paagikan mga profeta. Mangingidaman sarong birhen asin mangangaki ni lalaki, naaapo doon Emmanuel, na anbot sa bihon, ang Diyos nasa sato.
Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot kan anghel nin kagurangnan, pinakasalan niya si Maria. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Magayon, sabi ko na sa aldaw na ini, mantangyaon kita sa konteksto kan panahonin Adviento, panahonin pag-andam, sa pagabot kan sa tuyang kagurangnan, itinatao po sa tuya ang marhay na aarugan. Na iyo po si San Jose, lalong-lalo na sa lado kan sa iyang kooperasyon, asin pagsunod sa plano, asin kabutan nin mahal na Diyos. Si San Jose po, kung nanotisyaran nindo sa Ebanghelyo, mayo siyang sarong tataramo na sinabi, kang nagbareta sa iya ang anghel, kang nagpahiling sa iya ang anghel. In fact, not a single word is recorded manungod sa tinaram ni San Jose. Pero ngunyan, pinapasabot po sa tuya, day taman palan kay buhan, maging matinaramon, mas marahay na mahiling sa satuyang gibo. Asin dyan, naging dakula si San Jose. Bakong gayo sa tataramon, kundi sa iyang gibo. Asin dahil kan sa iyang kooperasyon, asin pagsunod, kan kabutan ng Diyos, nahaman ang planong kaligtasan kan kinapan. Pero bago po iyan nangyari, igwa si San Jose na inagihan sa iyang pagsimbag sa kabutan ng mahal na Diyos. Nin sabihon ta several stages or moments sa iyang buhay. And I suppose, kadaklan na beses, we also go through the same moments and stages as we are also confronted with the fact that we should also obey and follow God's plan sa satuyang buhay. Ang enot na momento po ini po ang moment of fear, confusion, and even inner resistance. Betrothed na po siya kay Maria. Sa present parlance, sabihon ta, engaged to be married. Pirang bulan na sana, ikakasal na sinda. Nakapalista na sa opisina, nag-undergo ng pre-K na, nag-procure na nin marriage license, naghahalat na sanang ikasal. Kaya lang, bago sinda ikasal, naaraman ni San Jose, nabadus na si Maria. Ika man daw, anong magiging reaksyon mo? So papakasalan mo, badus na, ara mong bako ka man ang ama? Anong magiging reaksyon mo? Siyempre, enot, masasyak ka. Enot, makukulugan ka. Siyempre, mahapot ka sa Diyos. Ngata, takaipuhan ini mangyari sa sako. Garibaga, narumpag ang gabos sa iyang buhay. Feeling ni San Jose, pasan ko ang daigdig. Pero, imbes na kaanggutan, ang nangibabaw ki San Jose, takot. Imagine mananggad. Gariman sa na itong sarong ama, nag-abroad, nagtrabaho sa abroad, nag-apudig di sa Pilipinas, pighapot so sa iyang agum na babayi, kumusta ngaya so sa tuyang sari-sari store? Sabi ka na agum na babayi, napalago ko na ngaya. Saro na ngayang grocery store. O kumusta ngaya so tricycle na pinagkakayod ngaya dyan? Ay, bako naman ngaya tricycle. Uber na. Grab na, o taxi na. Kan kinumusta so sa iyang tulong aki, kumusta so tulutang aki, sabi ka nagum na babayi, 5 na baga ngaya. Kaya arog kayo ito sa pagmati ni San Jose. Gari sarong magurang, nagpa-eskwela sa Manila, kan sa indang daughter. Pagbalik, pagbakasyon, nahiling kan ina, bulaw na subuhok. Sabi kan ina sa iyang aki, ngata ngayata bulaw na ang buhok mo. Sabi kan aki, mama, uso ngaya ini sa Manila.
Sunod na uli, pagbakasyon, may cutics na, may pedicure na, naka-extend na so nails. Sabi kan ina, taarog na kaya ng mga kukumo. Sabi kan aki, Mama, uso po ini sa Manila. So ultimong uli kan aki, nahiling kan ina, badus na. Sabi kan ina, ininuta na so aki, dai mo pagtaramon sa kuya, nauso yan sa Manila. Ansimbag dapo kan aki, gibo ini kan Espiritu Santo. Sisay matubod kayan tulos. Di ba? Iyo man susabi kay San Jose, dai ka matakot na akoon si Maria, taan sa iyang pinagdadara sa iyang tulak. Gibo kan Espiritu Santo. Siyempre, arog man sa iya, we will feel all these feelings. Takot, pagkaribong, asin siyempre, pagrebelde siguro. Inner resistance. Kaya nga ni, plinano ni San Jose, na suwayan si Maria sa hilom. Not because he is weak, but because he is a righteous man. Aram nindo, kung day ito kuta nangyari, Mary could have been accused of adultery. And aram taman, kung anoan padusa ka itong panahon, sa sarong babayi na nadakop, nakikidurog sa bakong kagom, gagadanon sa paagi, mimpaggapo. Kaya nga ni, si San Jose na mismo ang nag-isip nin paagi, tanganing ilikay si Maria sa anuman na kasusupkan. Arog man minsan ki San Jose, like him, or like us, he struggles when life does not follow the plan we imagine. Pero dahil naman naguntok ang pagsimbag ni San Jose. After that moment of fear, confusion, and inner resistance, luminaog siya sa ikaduwang stage or momento. And what is that? The moment of reflection and prayer. Dahil po naghidali si San Jose. Tinurugan niya itong siring na realidad as in predikamento. Nagpamibi siya as in nagdangog siya sa satong kakuranglan. Nag-iimbita rin sa to na minsan kaipuhan tama na iturog na sana at sa tuyag mga problema. Bako sa laog kan misa. Because it is when we fall asleep that God works in our life. It is when we are asleep that we learn how to entrust everything to God. Yung baga, pag nagturog ka, ara mo pa ba na magiging mata ka sa aga? Tinitiwala ta ang gabos sa mahal na Diyos. Bakong arog minsan sa tuya, may nangyari sana, ma-post na sa Facebook. Nagrarant na sa Facebook. Si San Jose bako po arong kayan, dahil tulos siya nagdesisyon. Nagpamibi siya, naguntok siya. Tanganing dangugon ang kabutanin mahal na Diyos. Sabi nga ni po kayan, it is in silence that God speaks. It is in prayer that our confusions becomes clearer. Mas nalilinawan kita kan sa tuyang pagkalibong. Asin kadaklanda kan mga magayon na desisyon na igwa kita, nagigibo kung kita nagaagi sa pamibi. That's why, si San Jose dinangog an sa tuyang kagurangnan. He entrusted everything to God. He believed in what the angel says. Kung ano so sinabi kan anghel sa iya. Sana kita man sa buhay ta. Sa ano man na desisyon nagigibuhon ta. Sana agihon ta man sa pagpangadji. Whether it's a minor decision or a major decision that we have to make sa satuyang buhay. Agihon taman ang gabos na ini
sa satuyang pagpamibit. Sabi nga ni Kayan, the best decisions are made after prayer, not after panic. And Joseph today shows us that God often speaks when we pause. Kung kita minasilensyo sa satuyang buhay. And after that, iyon na inis to final moment and stage sa iyang kasimbagan. Moment of joyful acceptance of God's will. Ano nga po ito suenot na moment? Moment of fear, confusion, and inner resistance. Second moment, moment of prayer and reflection. Third moment, tururog na, inarog na si San Jose. Yan. A moment of joyful acceptance of God's will. Kaya sabi po, digdi sa ultimong parte kan Ebanghelyo, buminangon si San Jose as ginibo kung ano ang pinapagibo sa iya kan kagurangnan. No excuses, no delay. Iiniba niya si Maria sa iyang harong. Daing reklamo. Daing nagsabi, pwedeng next month na lang, Lord, sunodon ko ang sa imong kabutan. That gives us the impression, namumutan ko mga tugang, that obedience brings quiet joy. And Joseph becomes part of God's saving work, not by works, di man siya nagparataram, kundi by faith in action. Sinunod niya ang kabutan kan mahal na Diyos. Tig-share ko ini sa homilis ko, kasubagong hapon, sumisa ko 1:45 and 4:30. Sabi ko, ako na-experience ko man ini sa kuyang buhay. Minsan we go through some experiences na dipisilon, sunodon, ang kabutan kan mahal na Diyos. Na-assign po ako dati sa Huruan for 7 years as the shrine rector. And after that, kang nagkaigwang reshuffle, I was made a parochial vicar of the Albay Cathedral. Sabi ko sa sadiri ko, ano daw na ginibo ko sa Huruan? Bako na ako kura. Medyo nagkulog sa buot ko. But along the way, I realized that it was a blessing in disguise na dahil na ako inassign sa sarong parokya na ako ang maging parish priest. Aram nindo, it was the time, kang yaon po ako sa katedral, na sarong parochial vicar. Ito sa panahon na nakapasar po ako sa bar exams. Ito sa panahon na naging abogado ako. Sabi ko sa sadiri ko, kung siguro tinawan ako ng dakulang parokya, dahil siguro ako nakapag-review, dahil siguro ako nakapagbasa o nakapag-adal, dahil siguro ako naging abogado. So sabi ko, blessing in disguise ito para sa kuya. Ang importante lang siguro sa buhay, maski dipisilon, sunodon, ang kabutan kan mahal na Diyos, magsunod kita. He knows better sa satuyang buhay kung ano man ang mas dakula pang plano niya para sa satuyang kabos. Kaya sabi ko nga ni kasubang ko, sana day madangog ni Obispo, kung paghali ko sa St. Jude, day na ako tawanin parokya, siguro may plano na naman ang mahal na Diyos. Ano, Dok? Ma-enroll naman ako sa bio, ma-medicine naman ako. Kaya ko pa kaya, gurang na. But, arugkaan kung paano magtrabaho ang Diyos sa satuyang buhay, di ba? So, kaya iyan po mga tugang ang tinutukdo sa tuyang niya ni San Jose. Number 1, that fear is human. Ang matakot, okay lang yan. Parte iyan kan sa tuyang buhay bilang tao. And syempre, sa tao kang takot na iyan, dapat naman rumdumon that like St. Joseph, kaipuhan tang magsilensyo, magdangog sa kaguranglan sa paagi, nin pagpamibit. That prayer is necessary. And ang pagsunod sa iyang kabutan, inipuan mabukas, kan gabos, na bagay, asin karahayan,
sa satuyang buhay. That obedience open the door to joy. Kaya pag hinagad sa imo kan mahal na Diyos na magtiwala po sa iya, when God asked us to trust Him, may we respond like Saint Joseph. Let us also listen, let us also pray, then rise and do what the Lord asked. So bago ko tapusin na sa kuyang humiliya, let me remind you, so tinao ko po sa indong reminder, hali actually kay Saint Joseph last Thursday, sa Aguinaldo Mass. Sabi ko, take note of these two words, LTO and BTS. Anong meaning kang LTO? Listen, trust, and obey. BTS? Believe, trust, and surrender. These are reminders Saint Joseph would like to give all of us. And these are very good dispositions that we should possess as we prepare for Christ's coming this Christmas. Amen? Sa karan ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugman niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang pagkamot sa to kanama ipinahayag sa pagdatong na Jesus sa tong paraligtas, sa pusog na pagsarig, darahon niya to sa iyan sa tong mga pangangaipo. Masabi kita sa kada petisyon, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, maging tanda kan maheherakon na presensya kan Diyos sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang isog buot, asin pagtubod ni San Jose, sa pagsunod sa Diyos, na daing pag-abala asin pagduwa-duwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, asin ang mga nag-aandam na mag-inaguman, makaarog ki Santa Maria asin San Jose, sa pagtugdas nin pusog na pagkasinaro, na nakapatugmad sa tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan pangatamang kan sa indang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, magugma sa presensya kan Diyos, sa kahadean na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, sa tuya man mo niya nahagadon ang sa tuyang mga personal na pangangaipo asin intensyones. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Langit no pamibi. na Ama, inaantabayan mo kami sa samong pagbaklay sa kinaban na ini. Siring ki Santa Maria asin San Jose, nagahalat kami sa pagdatong kan sa imong aki sa samong buhay. Himataya ining mga pamibi kan sa imong banwaat na nagpupuka asin nagahalat ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako asinad sa indong atag maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on man lugod ng kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar pabanalulugod kay ining espiritu na sa kabagsikan niya nagpano kan pupunan ni Santa Maria. Huli ki Kristo, ta sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa daing masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga anggeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanabon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaag ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin sa giraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan,
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Giramdama kagurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina ka Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron, sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos. Nakaintupan, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Yan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo, ang kagurangnan ika na nagsabi,
katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ko niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pagdatong sa tuyang pinag-aandaman, asin pinaghahalat, siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi, na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
luhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawukan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugonan karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa God paman, ang kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na makakamahan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kandaing sagkod na pagtubos, na kungkura no naghaharani analdaw kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok, na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya, na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niyatong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,873 pesos and 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,310 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 12,169 pesos and 95 centavos. Sa maut po maging aginaldo mas sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kisan Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory. Ang parol may kantidad na 1,000 pesos as in 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Iniimbitaran man po kamo na mag-atinder nin Misa di Gallo sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. An sa tuyang celebrante, iyo po si Bishop Joel Zay Bailon. Sa masunod na Domingo, Disyembre 28, iyo po ang ika-4 na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung saan dadarahon po an satong tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Sa Disyembre 24, aldaw ni Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibohon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw ni Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Siring man, available na po sa Paris Office ang 2026 St. Jude Calendar. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 1,385 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, asin 300 pesos. Haliman si MB Store, 1,000 pesos, ki Beth Banwa and Family, 500 pesos, asin ki Jeric and Joy Bansuela,
400 pesos. Diyos mabalus po. Gusto ko po kamong i-encourage na suportahan ining effort kan sa tuyang parish, lalong-lalo na ining Paskong parol para kay San Judas Tadeo. Araw po kaya na ng kabitay dyan ng mga parol sa side kang church. And if you notice, perang days na sana po before mag-Christmas, dahil pabaga po napapano, plano ming paabuton niya na 7-Eleven, kundi abot pa sa nadigdi. At least mapano man lamang po ining simbahan bago kita mag-celebrar kan Christmas. So, available po iyan sa tuyang, igwa ba duman na nagbabantay? So, igwa po duman sa luwas nagbabantay, and you can offer it sa part kang offertory sa kada misa na tigigibuta. So, dakulang tabang po iyan sa tuyang parokya. May nadangog akong istorya dyan sa luwas na nagmamarahal na daw po ang barakalon, lalong-lalo na sa market, tadakulo nang nagtataragalog. O dakulo na gayon na bakasyonista. So, sabi ko, okay lang magtaragalog po kamo digdi sa laog kan simbahan, basta magbarakal po kamong parol. And reminder po, ito as announced, sa December 24, early morning mass, Misa de Gallo, si Bishop Bong po ang ma-preside over sa tuyang selebrasyon. So, magayon na makisumaro po kita sa laog kan misang ini. So, last day na iyan kan Misa de Gallo Masses na igwa po kita. Then, on that same day, December 24, 8 p.m., ma-start na po kita kan sa tuyang Vigil Mass for Christmas. Mas maray na amay po kita para makauli tulos sa tuyang mga pamilya na safe. So, iwas sa anuman na purutukan o anuman na hassle dyan sa dalan. So, 8 o'clock, by 9 o'clock, siguro tapos na kita and we can celebrate with our family. So, then, ang schedule kang mga masses, parehas man po ito, 8 o'clock man sa December 31, New Year's Eve, ang misa ta. And ang schedule kang mga masses pag Christmas and New Year, parehas po kang Sunday schedule. Except the 6:30 a.m. Mass. Taturog pa kaya ng padi. Kasi siyempre, nagbesperas. So, nagmisang besperas. So, kaya, mapuunang misa ta, Christmas and New Year, 8 o'clock in the morning. Then, surunodan na po ito, 9:30, 1:45, 3 o'clock, 4:30, and 6 p.m. So, find time na makapagsimba, lalong-lalo na Pasko, asin bagong taon. So, iniimbitaran ko po kamugabos. And ang sa tuyang mga hobenes na hiling ko, igwasinda kayo itong pouch na, what do you call that? Itong pouch na yaong po dyan, tigdi-display man po nida, pinapabakal ninda. And pag nagbakal po kamo kayo, have it blessed by kang padi. So, tanganing may uli po nindo. So, tabang man po niya to iyan sa tuyang mga kahovenesan, sa inda pong mga programs and projects sa indang ministry bilang mga hovenes. So, salamat po. Kung gusto na po nindo matapos ang misa, tirindog na po kamo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo, asin maghagad kan bendisyon nin mahal na Diyos. Sa tabang, asin mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay, sa anuman na mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan, iwaras sa indo ang kinakaipuhan nindong kusog, kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Ininahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherako na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Thank you po.